Naghahanap ka ng bahay, afford mo, pero hindi ka ma-approve dahil kulang ang iyong documents. It's either wala kang certificate of employment or wala kang payslip every month na nakukuha, kaya hindi ka makakuha ng bahay na gusto mo. Eto guys, panoorin niyo yung video na to hanggang sa dulo para malaman mo kung paano ka makakabili ng bahay na kagaya ko, no? Actually, this is based from my experience. Okay. So, actually guys, we have two options, no, para makabili ka ng bahay. And one is the cash price. So example, the house is 2 million pesos. So bibilin mo siya ng cash. So madali lang po yung process. If example, sakto lang yung pera mo, you have money for down payment ng bahay and for monthly amort, no? Kaso wala kang documents. So ang option mo is tinatawag natin na bumili ka ng assumed balance o pasalo. So meaning nito guys is merong may-ari ng bahay, bawa kumuha siya 4 years ago ng bahay, and then nahulugan niya na yung down payment, then tinitira niya na, may monthly amortization na, then yun, unfortunately may mga pangyayari na hindi natin inaasahan, is wala na siyang panghulog sa property and gusto niya na itong ibenta. So yan yung share ko ngayon. Actually ito, maganda rin to, win-win situation kayo kasi si seller, kung hindi niya mababayaran yung monthly amount niya na payment sa bank or sa pag-ibig niya ni loan, is marerematayan sa kanya. Ibig sabihin, pag na-foreclose yung property, wala siyang makukuha sa mga hinulog niyang pera. Hindi tulad kung ipapasalo nila, so meaning assume balance, ibebenta nila, pwedeng nilang presyuhan yon base sa kung anong gusto nila or palagay nila sa property. So example, nahulog na ni seller sa house if in the matter of 4 years is 200,000, no? Or 250,000. So yun, ibebenta niya yun ng 250,000 or 300,000, gusto niya tubuan ng konti, is okay na yun, no? Okay na yung price na yun kasi win-win situation kayo dahil ikaw naman, if bibili ka ng house ngayon, bawa 4 years ago, bawa ang price ng house na yun is nasa 1.2 million, after 4 years halimbawa yung price ng house na yun nasa 1.8 million na. So yung monthly amortization dyan doon mas mababa compared kung bibili ka ng bago. So yun, ang two options nyo guys kung gusto nyo bilhin yung property nya is one, dadaan kayo, you will be signing documents, bawa sa bangko yon or sa pag-ibig, kailangan magsasubmit ulit kayo ng documents, then kailangan mo yung mga payslip mo or yung income tax return or kailangan mo ng tawag nito, yung certificate of employment, yan, para i-CCI ka nila kung pwede ka ba ma-approve sa property na to ni seller. And which wala po mostly ng mga tao sa atin ng enough documents na bawa hindi meron silang pera pero wala silang kaukulang dokumento para mapa-approve sa loan. So yun yung gagawin natin, yung share ko sa inyo kung paano kayo bibili nun. So this one is actually risky siya but at the same time mas madali. Okay, bakit siya risky? Kasi pagka nagkaroon kayo na nito, yung internal agreement from the seller, which is yung nagbebenta ng house, and ikaw, buyer, is hindi kakilala ni Pag-ibig or ng bangko. Okay? But this is a valid document. Okay? So, risky rin siya. So, make your own due diligence sa bahay and kilalanin mo ng maigi si seller kung okay ba siyang kausap. Okay? Kasi baka magkaroon ng problema later on. But, in any case, madali lang po ang mga kailangan yung documents. So, papagawa lang kayo sa lawyer. So, first is the deed of sale with assumption of mortgage. So this document guys must be notarized doon sa lawyer, papagawa nyo, and yun, kailangan sign both parties, kayong dalawa. Sinasabi dito that the vendor of the owner of house and lot which he acquired from kung anong loan yon, and describe with the kailangan yung specific na title nung property, no, dito sa deed of sale with assumption of mortgage. Yan. So whereas the vendor sell the above property, yan. So magkakaroon kayo dito nito deed of sale with assumption of mortgage, and then magkakaroon yan sa likod ng ayan, ito, kailangan nyo rin to guys, pagawa kayo nito ha, acknowledgement receipt. Okay, yan. So yan yung document na kailangan nyo dyan, and then kailangan nyo din ng yan, ito naka-notarize to ha. Then next is the ito lang, SPA. Yan, Special Power of Attorney. Bakit? So meaning kasi nito, you will now be representing the buyer.
So, kailangan nakasaad dito sa SPA nyo na ipapagawa na ikaw, as the buyer, so pwede mo nang i-represent si seller. Example, na fully paid mo na yung property, pwede mo nang kunin yung title doon sa kung saan nyo niloan, sa bank or maybe sa Pag-ibig, para makuha mo yung original copy. And then, pwede ka na rin mag-execute, pwede mo ilagay sa SPA dito to sign, execute, and deliver any documents which may be required for the above mentioned transactions. Ayan. So, kailangan meron tayo niyan. So, magiging kang attorney in fact ni seller. Okay? So, kailangan din natin guys na, kasi hindi ko dala dito, kailangan din natin dito yung deed of sale, deed of absolute sale, open-ended. Bakit? So, kailangan meron kayong kasunduan na deed of sale kung saan nakalagay doon na fully paid na yung property. Nagkabayaran na kayong dalawa. Para yun yung ipapanotarize nyo by the time na ma-fully paid nyo na yung balance ni seller. Para yun. Yun yung ipepresent nyo halimbawa sa BIR para tawag nito, matransfer yung property papunta sa inyo. Okay? Yung title. And then, the last document that you need is the waiver of rights and quitclaim. Bakit? For the, para meron kang pinangahawakan that nagkapirmahan kayong dalawa ni seller at ni buyer that all of his or her rights on the land or the house and lot is inaalis niya na. Pwede niyo isama doon that this will take effect even if even on death or the heirs. So wala nang hawak ng kanyang mga anak or asawa. Pwede yun ilagay doon. Okay? With marital signatures din kung may asawa. Okay. So yun yung mga kailangan yung documents if you want to buy a property nang wala kang documents but you have your money. And actually, mas mura din to kasi kung kukuha ka ng house ngayon ng mga pre-selling is mahal pa din naman siya. Bawa. Diba? So, maghanap ka ng mga direct na seller or mga may-ari. Then, yun. Basta, ang advice ko is make your own due diligence. Talagang tingnan nyo yung property na maigi. If maaari, pwede nyo tingnan sa Pag-ibig or sa bangko kung updated ba yung hulog niya. Or tingnan nyo rin sa may mga bills or sa homeowners association kung nababayaran ba or malaki yung pending. Yan. So yun yung mga kailangan nyo tingnan. Tingnan nyo rin yung mga tubo, baka sira na pala yung dun sa bahay or yung pundasyon ng bahay. Checkin nyo rin. No? So yun. Pero makakatipid talaga kayo dito and very advisable. Ito mga shinare ko. So yun lang naman guys. Base lang din naman to sa experience ko. No? So I'm not an expert. But yun, hope na mayroon kayong mga natutunan guys. So yun yung kailangan yung documents if you want to buy a property. Kasi, pero siguro mga next videos, ipakita ko rin sa inyo ibang mga property natin na bili ng mga, ganito rin mga sistema, yung mga assume balance yan, or minsan cash yan. Pwede natin i-video yan, pakita natin sa inyo para makita nyo. So yun lang guys, kung nagustuhan nyo, marami kayong natutunan for today. Huwag nyo na makalimutan i-like, share nyo rin to para malaman din ng other people, no? And syempre, subscribe mo yung ating channel. And don't forget to hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga next upcoming videos po natin. So yun guys, once again, this is John Critch. Thanks for watching and God bless po sa ating lahat.